Okay mga kababayan, mga ka-analyze, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, ito mga kababayan, mga ka-analyze, habang itong impeachment ni VP Inday Sara Duterte planong ibalik ho ng Senado, ng Senado sa Kamara para reviewin ulit, at nagre-request itong si 10K Boy alias 10K Boy, itong si Senador Alan Peter Cayetano, na magsumite ang Kamara ng documents na kung saan magpapatunay, magtitibay na wala silang nilabag sa konstitusyon. At sumagot naman ho agad itong Kamara. Nagbigay ho agad sila sumagot agad sila, nagbigay agad sila ng documents na kung saan wala silang nilalabago na konstitusyon ng 1987 Constitution pagdating ho doon sa impeachment na ipinasa ho nila noong February 5, 2025 at nasa Senado na. At ito hong si Senate President Chis Escudero, ito hong Senado, nagbigay na ho ng summon dito ho sa Office of the Vice President, na kung saan kinakailangan sumagot na, harapin na ni VP Inday Sara Duterte itong impeachment trial sa tamang oras, tamang araw. So hindi totoo yung may mga dismiss, hindi ho totoo yung may basura, wala hong nangyaring ganon. Kaya nga nagagalit ho si Senador Bato dito kay Senador Chis Escudero. Nagtatanong siya bakit ibabalik doon yung impeachment sa Kamara, ba't magbibigay pa ng summon? So hindi niya naiintindihan, no? Yan nga yung sinasabi natin. Mag-judge sila dyan, maghuhukom sila dyan sa impeachment trial na kung saan sila mismo walang alam sa batas, di nila ho naiintindihan. Okay, ito mga kababayan, bukod ho dyan sa hinaharap ho ni VP Inday Sara Duterte dyan sa Senado impeachment trial procedure or hearing, meron din hong nakabimbin hong kaso ho yan sa Department of Justice, na kung saan may naghihiring na sila dyan sa kasong grave threat doon sa ginawang pagbabanta niya kay Pangulong Bongbong, Felisa Marcos, at dito kay Speaker Martin Romualdez. Grave threat at itong inciting to sedition. Mabigat ho yung kaso na yan. Ngayon mga kababayan, mga ka-analyze, mukhang talagang ito si VP Inday Sara Duterte inabaksakan na ho ng langit at lupa. Alam niyo naman mga kababayan, yung ibang tao niya kahit nakakagawa ng kasalanan, hindi nakakapagsalita ng gusto nila maging presidente ng impyerno. Ito kakaiba nangangarap ho maging presidente ng impyerno. Mukhang nabaksakan na ho ng langit at lupa ito. Mukhang talagang magkakandaletsi-letsi na ho ito si VP Inday Sara Duterte. Ngayon mga kababayan, ito hong Kamara, sa pangunguna ho ni Speaker Martin Romualdez, ito ho si VP Inday Sara Duterte kakasuhan na ho bukod ho sa impeachment trial, kakasuhan na rin ho, sasabayan na rin ho ng kaso dito ho sa Korte Suprema ng iba't ibang matitinding kaso. Pakinggan nyo mga kababayan, talagang matindi na ito. Pakinggan natin. Bribery at plunder. Ilan po yan sa mga inirekomendado ng komite at pinagtibay na ng Kamara na isa pang reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay po yan ang issue na mali umanong paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Pinagtibay ng Kamara ang rekomendasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability para sa pagsasampa ng mga reklamo laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education noong 2022 at 2023. 500 million pesos ang confidential funds ng OVP habang 112.5 million naman ang sa DepEd. Kasama sa mga inirekomendang isampa laban sa bise ang technical malversation, perjury, bribery at plunder. This is the only and first Vice President to request
excessive amount of confidential funds in comparison with the past Vice President. Ang rekomendasyon, base sa mga isinagawang pagdinig ng komite na inisnab naman daw ng mga ipinatawag na opisyal. It stemmed from the refusal to answer key questions, officials from OBP and DepEd, which claim no knowledge of the actual usage of the confidential fund. Secondly, the unjustifiable attendance. Vice President Sara skipped multiple hearings labeling them as political theater and issued travel orders. Ito ho yung mga rason kung bakit kinakailangan sampahan na ho ng mga kaso ito si VP Inday Sara Duterte sa korte mismo, kasi yung halos mga dapat na tanong na napaka-importante hindi ho sinasagot ni Vice President Inday Sara Duterte. Hindi ho sinasagot, antitindi. Kaya nga nakarating ho dyan sa may kaya nga ho nakarating dyan sa may Senado, kaya nagkaroon na ho ng impeachment trial Dahil ho dito hindi na ho sinasagot. No? Paano nga naman sasagutin kung wala naman isasagot? Kasi actually mga kababayan, kapag sumagot siya, dapat saswak ho yan sa mga report ho ng Commission on Audit sa COA. So, kahon na kahon nga ho rito si VP Inday Sara Duterte. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, magmula ho nung nagkaroon ako ng isip at nagka-interesado ko sa mga usaping politics, tulad ho rito sa impeachment trial na ito, dito kay VP Inday Sara Duterte, ngayon lang ako nakarinig ng issue na about graft and corruption na yung nai-issue tao talagang kahon na kahon ho hindi niya sinasagot. Paano niya nga sasagutin kung wala naman siya nakaakibat na, isipin mo sasagot siya galing sa bibig niya, na wala namang samang ebidensya na black and white or documents. At hindi pa malaman kung yung sasagutin niya or ilalabas niyang documents, halimbawa may ilalabas siyang documents, suswak ho dun sa report na ilalabas ng COA, yung Commission on Audit. Paano niya nga naman sasagutin? Diba? So wala siyang masagot. Tuloy natin. Invited officials as excuse for their inattendance to the committee's hearing. Binanggit ni Chua ang mga kaduda-dudang pangalang nakapirma sa mga acknowledgement receipt ng confidential funds. The misuse of confidential... Isa pa. Ito yung mga rason. Ito ho, iniisa-isa ho ni Congressman Chua, iniisa-isa ho, na ito yung mga ibibigay nilang ebidensya sa Korte Suprema na dapat kasuhan ito si VP Inday Sara. Ito ho. Isa pa to. Yung mga acknowledged receipt. Acknowledged receipt. Nagpapatunay na may tumanggap. 400 plus mahigit hong receipt. Yung mga nakalagay hong pangalan doon, wala hong ganong pangalang nag-e-exist dito ho sa ating bansa. Ayon sa PSA, walang record na kapanganakan, walang record na kamatayan. So, imbento lahat itong mga ito. Especially ho yung pinakapopular na pangalan na kung saan, ito raw ho, yung pinakamalaking nakatanggap ng confidential fund, yung Mary Grace Piatos. Wala hong nag-e-exist na ganong pangalan. Isa ito sa mga rason. Confidential fund. The submission of spurious and questionable acknowledgement receipt were established. Dubious or fabricated with fictitious, repeated names, similar handwriting, and predated and antedated acknowledgement receipt. We received a certification from the PSA claiming that no such name exists. Wala rin daw sa mga ang gumamit ng confidential funds. Inirekomenda rin ng komite ang pagsasampa ng mga criminal, civil, at administrative charges para sa technical malversation, falsification, use of falsified documents, perjury, bribery, corruption of public officers, plunder, betrayal of public trust, at culpable violation of the Constitution laban sa iba pang opisyal ng OVP at DepEd.
Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni Vice President Sara Duterte. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban. Grabe ho, mga kababayan, no? Ang kawawa dito, yung mga nasa laylayan niya, kung totoo man ha, yung mga nasa laylayan niya na nadamay, na kung saan tumanggap, wala nang magawa. Kasi pag hindi siya tumanggap, ibig sabihin, again siya sa nangyayari dun sa loob ng OBP or DepEd. Kung sino man mga nabibigyan dyan, kung totoo man. Yun ang mga kawawa. Tapos, ang mahirap dun, ang mga nabibigay lang naman, kumbaga, mga latak-latak lang. Ang may mga pinakamalaking nakukuha, mismong pinakamalaking nakinabang, kung totoo man, si VP Sara Duterte. O isipin nyo ha, may ongoing ng impeachment trial, may kinakarap pa siyang kaso sa DOJ, yung sinampahon ng NBI sa DOJ, yung grave threat at inciting sedition. Tapos may mga ganitong kaso pa sasampa ng Congress sa Korte Suprema. So ang tindi nito, mga kababayan, talagang siguradong ewan lang natin, talagang mukhang magagamit na rin ho ni VP Inday Sara Duterte yung ginamit na wheelchair ni Gloria Macapagal Arroyo. Linis-linisin nyo na ha. Speaker Martin Romualdez, sir, ipalinis mo na nga sir yung sa Congress yung ginamit ni Gloria Macapagal Arroyo na wheelchair. Oo, yung ginamit niya nung bago siya nakulong, no? Yung abangan natin mga kababayan kasi talagang matindi ito. May kaso sa DOJ, may impeachment trial, kakasuhan sa Korte Suprema, pinakyaw mo na. Pinakyaw na, no? So yun po, maraming salamat mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Bye-bye po.